Well guys, nanonood kayo ng The News Listener by Angelo at pag-usapan naman natin tong request ng mga Duterte, mga anak ni Duterte na pigilan itong ICC na mahimasok dito sa ating bansa when it comes to any transaction in terms of arresting those people who are involved sa extrajudicial killing nung panahon ng tatay nila. Okay, so pag-usapan natin yan and let's listen from DZMM Teleradyo. Okay, so panoorin natin to. Na memorandum sa Korte Suprema ang kampo ni Congressman Paulo Duterte para questionin ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa memorandum na inihain sa pamamagitan ni Attorney Harry Roque, iginiit na illegal at labag sa Very interesting yung yung pag-request nila kasi si Harry Roque yung si Harry Roque yung legal counsel ni Paulo Duterte. Bakit? Kasi imagine niyo yung abogado na nagpresenta siya yung abogadong merong kasong human trafficking at nandun pa sa ibang bansa. Hindi pa umuwi. So, well, hindi pa siya nadadakip. So, I think para sa akin na okay lang to. Gumawa si Harry Roque ng ganitong memorandum para kay Paulo Duterte, di ba? So very interesting. Parang hindi naiiya Kasi continue. sa konstitusyon ang pagkakabilanggo ng dating Pangulo sa ICC. Hindi pa umano moot ang kaso dahil patuloy ang pagkakait ng kalayaan at pwede pang dinggin ng hukuman ang mga legal na epekto nito. May karapatan din nila ang Korte Suprema na ipawalang bisa ang anumang pakikipagtulungan sa ICC at Interpol at maglabas ng legal na remedyo gaya ng writ of habeas corpus. Aba, okay. So guys, punta tayo sa kabila. Papakita ko sa inyo yung post galing sa Daily Guardian. Ito yung actual na document. Okay? So, pakita ko sa inyo. Then, palakihin natin. Ito yung kanyang memorandum. Okay? So, nakapangalan doon, Petitioner Representative Paulo Z. Duterte. Okay? Through through counsel unto Honorable Court, most respectfully state that. Okay, so nakikita nyo dito 1, 2, and 3 on December 1, 2025 nag-file sila ng resolution na na mag-request sa Korte Suprema when it comes to the ICC arrest ni Digong Duterte. Okay? Kaso nga lang, wala pang sagot dito sa kanila. So sabi dito, there be no work in Supreme Court that succeeded days. Petitioner Paulo resultantly has until 5 January 26, next business day, to file this memorandum. So yung ginawa nila yesterday, January 6. Okay? So na-file na sila. Now, ito, punta tayo sa kabila. Wait. Sabi dito, check na muna na yung number 4. The instance petition must survive despite surrender of former President FPRRD to the International Court. Sabi nila, ayon mismo sa kanila, kinidnap si former President Rodrigo Duterte. Pero nakalagay dito, surrendered. Which in fact, that is correct. Instead, yung sinasabi nila sa mga kanilang mga supporters na kinidnap yung kanilang tatay. Well, in fact, hindi po kinidnap. Okay? So, sila mismo nagsabi dito. Alright? Tapos, accordingly, a right of habeas corpus may no longer issued if the person allegedly deprived of liberty and restraint under a lawful process
or the order of the court, because since then the restraint has become legal. Well, hindi na wala nang ano eh. Wala na sila when it comes to this part, kasi yung jurisdiction ay napatunayan nandun na doon sa ICC. At when it comes to ang pag-aresto ay legal siya ayon sa Republic Act, which papakita sa inyo guys dito sa kabila. So punta tayo sa taas. As stated above, the procedure for the surrender and extradition of FPRRD was illegal. Actually, hindi po ginamit yung extradition request. Okay? Kasi yung ICC, again, is not a state. Hindi po siya country. Isa po siyang institution, which is the International Criminal Court. Okay? At hindi to mag-work sa ganitong aspeto. Okay, now sabi, so continuation, hence, Section 17 of RA 98551 cannot be used to legitimize illegal arrest of FPRRD. Now, ito yung mali sa kanila kasi yung 9851, ito yung makakapag patunay na yung arrest, pag-surrender ng Pilipinas kay Duterte ay legal ayon doon sa 9851, kasi nakalagay doon na yung kung meron na merong isang international body na nag-iimbestiga sa crimes against humanity sa bansa ay pasok dito sa batas na to. Kapag nangyari yon, ang gobyerno mismo ay required na makipag-ugnayan or makipag-cooperate doon sa institusyon na yun. Kaya finalo nila yung proseso. At yun ang hindi matanggap ng kampo ng mga Duterte. Kaya kung ano-ano na lang ginagawa nila, ang hanggang ngayon, wala pa rin silang kadala-dala. Okay? So, ang mangyayari sa mga taong aarestuhin, malapit na daw si malapit na daw si Bato, si Bongo, tapos yung mga ibang general na pumalit kay Bato de la Rosa nung naging senador siya. Okay? At again, yung Interpol po, required po makipagtulungan ang ating gobyerno, ang ating kapulisan sa international police. Kasi pag hindi po, parang kahihiyan naman to, di ba? Sa ating PNP na hindi sumusunod sa kanilang request. Kasi pag, isipin mo na lang pag ikaw meron kang request doon sa ibang bansa through Interpol at meron kang ganitong bad record na mismo yung Pilipinas ayaw na i-enforce yung gusto ng Interpol, bad record yan sa Pilipinas. Di ba? So, simple at itong ginagawa nila, wala pa rin wala pa rin kadala-dala kasi hindi pa rin mangyayari yung kanilang gusto. Kahit anong karaming petisyon ang gawin ng mga anak ni Duterte, yung tatay nila hindi na makakauwi. Okay? At sana naman si Harry Roque umuwi na kasi miss na siya ng dito, ng kulungan. Kaso nga lang, parang nagpapa-hard to get pa. At tinulungan pa yung kanyang mga puon. O, diba? Okay guys, so thank you po sa mga manonood. Kung meron po kayong any comment o suggestion sa ating video, paki-hit po ng ating, paki-comment po sa baba at please hit the like and subscribe button. I'll see you sa susunod na video. Salamat po.